Ka-Express, magandang balita para sa mga tagahanga ni Kai Sotto. Confirm na maayos ang kanyang kondisyon at kakayanin niyang maglaro ngayong araw laban sa dating team niya na Yokohama B. Crusaders sa Japan B-League. Matapos ang minor ankle sprain na kanyang nakuha sa kanyang comeback game pagkatapos ng halos isang taong pagkawala dahil sa mas matinding injury, final na na-clear na siya ng medical staff na makakasama sa lineup ng Koshigaya Alphas ngayong gabi. Sa nakarang laro, nakabalik si Kai sa court matapos ang mahabang rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury na nagpahinto sa kanya ng maraming buwan at naging malaking challenge sa kanyang career. Sa kanyang pagbabalik, naglaro siya pero sa third quarter ng laban ay nagtamo siya ng sprained ankle na naging dahilan para hindi siya makapagpatuloy sa laro at pansamantalang pinahinto ng kanyang koponan para sa mas mabilis na pagaling. Gayunpaman, ang injury na yon ay inilarawan na minor injury lamang ayon sa ulat at hindi nito binago ang plano na isama siya sa lineup kontra sa kanyang former team. Ang muling paglabas ni Kai sa court ay hindi lamang malaking balita para sa Koshigaya Alphas, kundi pati na rin sa mga taga-suporta ng Philippine Basketball. Ang matagal na pagbabalik niya mula sa ACL tear ay isa sa mga pinaka-inaabangang storyline sa Japan B-League at nagbibigay ng bagong pag-asa para sa Gilas Pilipinas at para sa kanyang club career. Habang papalapit ang laro laban sa Yokohama B. Crusaders, ramdam ang excitement at suporta mula sa mga fans na sabik makita si Kai na muling maglaro at magpakita ng determinasyon pagkatapos ng panahon ng kanyang recovery. Well, sa kabuuan, ang balitang ito ay positibo. Si Kai ay cleared at handang umakyat sa court ngayong araw laban sa isang kupunang bahagi ng kanyang professional journey. Ito ay tanda ng patuloy na pagbangon at isang malaking hakbang sa kanyang comeback story sa Japan B-League. Well, hindi ordinaryong laro ang haharapin ni Kai ngayong araw. Ito ay isang eksenang puno ng emosyon, konteksto at symbolism matapos ang halos isang taong pagkawala dahil sa matinding injury at kasunod ng isang minor ankle sprain sa kanyang comeback game. Confirmed na fit and cleared si Kai para maglaro kontra sa kanyang dating koponan, ang Yokohama B. Crusaders. Para sa maraming fan, ito ay hindi lamang simpleng B-League matchup, ito ay isang statement game. Balikan natin ang big picture ay matagal nang hinihintay hindi lang ng Koshigaya Alphas kundi ng buong Philippine basketball community. Ang ACL injury ay nagpatigil sa kanya ng halos isang taon ay hindi biro. Ito ay uri ng injury na kayang baguhin ang trajectory ng kanyang career. Kaya tuluyan na siyang makabalik sa rotation. Malinaw na hindi lang physical readiness ang sinusubok, mental toughness at confidence din. At sa kabila ng ankle sprain na kanyang nakuha sa unang laro ng kanyang comeback, mabilis ang naging assessment. Minor lamang ito, precautionary ang pahinga at walang structural damage. Ang message ng team ay malinaw, handa na ulit si Kai. Mas lalong tumitindi ang kwento dahil ang kalaban ay Yokohama B. Crusaders, isang kupunang naging mahalagang bahagi ng kanyang professional journey sa Japan. Ito ang team na tumanggap sa kanya, nagbigay ng exposure at naging training ground niya sa Japan B-League system. Kaya ngayong haharap siya sa kanila bilang mas matured, mas battle-tested na player. May natural na tanong, anong klaseng Kai ang lalabas sa court? Hindi na ito ang Kai na basta prospect pa lang, hindi na rin ito yung player na puro potential ang usapan. Ito ay Kai na dumaan sa rehab, sa doubt, sa injury setbacks, at sa pressure ng expectations ng isang buong bansa. Ang laban kontra Yokohama ay pagkakataon niyang ipakita na ang kanyang pagbabalik ay hindi aksidente, ito ay pinaghirapan. Sa loob ng sistema ng Koshigaya, mas malinaw na ang role niya, rim protection, vertical presence, rebounding, at smart interior decisions. Hindi kailangang magmadali, ang mahalaga ay impact, hindi highlights. Para sa mga fans, ramdam ang excitement at kaba. Natural lang ang tanong kung gaano kalaya ang galaw ng kanyang paa, kung may limitasyon ba sa minutes at kung paano niya babasahin ang laro laban sa isang team na kilalang kilala ang kanyang tendencies. Pero malinaw ang mas malaking narrative. This is part of the bounce back arc. Hindi kailangang maging explosive agad. Ang mahalaga ay consistency at confidence. So ngayong araw, muling susubok si Kai at gulatin ang mundo. Hindi sa ingay kundi sa tahimik na katotohanan na andito pa rin siya. Buhay ang pangarap,
Buhay ang kwento at ang laban kontra Yokohama ay isa na namang pahina sa mas mahabang comeback journey na sinusubaybayan ng buong Pilipinas. Ang harap-harapan kontra sa Yokohama B Crusaders ay hindi lang reunion game. Ito ay isang benchmark kung nasaan na siya ngayon bilang isang professional matapos ang injury, rehab at mahabang panahon ng katahimikan. Sa loob ng Japan B-League, kilala ang Yokohama bilang isang team na may malinaw na sistema at physical style. So ibig sabihin, hindi magiging madali ang galaw ni Kai sa loob. Pero ito rin ang eksaktong klaseng laban na kailangan ng isang player na kagagaling lang sa injury. Hindi ito tungkol sa scoring outburst, hindi ito tungkol sa headlines. Ang tunay na sukatan ay kung paano niya i-control ang space at kung gaano siya ka-decisive sa pick and roll coverage at kung gaano siya ka-present defensively kahit limitado ang touches. So confirmed na minor ankle sprain lamang ang nakuha ni Kai sa kanyang comeback game matapos ang halos isang taong absence. Ayon sa assessment, walang structural issue at walang indikasyon na kailangan ng extended rest. Ang desisyon na isalang siya agad kontra Yokohama ay malinaw na indikasyon na kampante ang coaching staff sa kanyang kondisyon. Pero asahan pa rin ang controlled minutes at smart deployment, isang approach na mas mahalaga ngayon kaysa pilitin ang peak performance agad. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay hindi gaano karami ang puntos, kundi gaano ka-stable ang presence. Sa Koshigaya system, nakikita si Kai bilang anchor sa loob, isang player na kayang magbukas ng lanes para sa mga guards, mag-alter ng shot sa depensa at magbigay ng vertical spacing kahit hindi hinahanap ang bola. Laban sa dati niyang team, inaasahan na susubukan siyang i-test early, post steals, physical box outs at mabilis na rotations. Ito ang mga sitwasyong magsasabi kung gaano na siya ka-ready. At para sa Philippine basketball fans, mahalagang tandaan na ang comeback ni Kai ay hindi sprint, kundi marathon. Ang bawat larong tinatapos niya ng healthy ay panalo na agad. Ang bawat defensive stop, bawat solid screen at bawat rebound sa traffic, yan ang tunay na proseso. At kung may emotional layer ang laban na ito, natural lang yon. Ang Yokohama ay bahagi ng kanyang kwento, pero hindi na yon ang kanyang hinahanap. Ang goal ngayon ay consistency sa kasalukuyang team at tuloy-tuloy na pag-angat sa Japan B-League hierarchy. At sa mas malawak na larawan, ang pagbabalik ni Kai ay mahalaga, hindi lang sa kanya kundi sa image ng Filipino big man sa international leagues. Matapos ang isang taon ng tanong at katahimikan, ang mensahe ngayon ay malinaw. Andito pa siya, handa makipagsabayan at unti-unting binubuo muli ang sarili. Ang laban kontra Yokohama ay hindi pagtatapos ng kwento. Isa lamang itong mahalagang checkpoint sa mas mahabang paglalakbay. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.